Mainit na naman ang diskusyon sa NBA media world matapos maging sentro ng usapan si Austin Reaves ng Los Angeles Lakers. Nagkaroon ng matinding debate sa programa na Run It Back TV matapos sabihin ni Chandler Parsons na magiging mas maganda pa raw ang mga numero ni Reaves kesa kay LeBron James sa pagtatapos ng season. I think it's going to sit right under the Sure. surface. Yeah, I don't know about that one, Chandler. This is LeBron James we're speaking about. We're talking about one of the At greatest. the end of the season, players I ever. think Austin Reeves' numbers will be better than LeBron James' numbers. I think, Boogie. Are you thinking about it though, at least? Isang pahayag na agad sinang-ayunan ng ilan pero kinontra naman ni na DeMarcus Boogie Cousins at Lou Williams. Ayon kay Chandler Parsons, at the end of the season, I think Austin Reeves' numbers will be better than LeBron James's numbers. Isang matapang na statement mula sa dating NBA forward na naging viral sa social media. Para kay Parsons, habang papalapit sa twilight years ng career ni LeBron, unti-hunti raw na inaako ni Reeves ang mas malaking papel sa Lakers at siya na raw ang tunay na second option sa team sa likod ni Luka Doncic o kung sino man ang main star sa sistema ngayon ng Lakers. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni na Boogie Cousins at Lou Williams. Ayon kay Boogie, "Come on man, we're talking about LeBron James here. You can't compare a role player to a legend." Dagdag pa ni Lou, kahit consistent si Reeves, malayo pa raw siya sa impact na kayang ibigay ni LeBron sa laro. Hindi lang sa stats, kundi pati sa leadership at decision-making sa crunch time. Kasabay nito, lumabas naman ang kontrobersyal na komento ni Stacey King tungkol kay LeBron James. Ayon sa kanya, hindi raw talagang injured si LeBron. Nagpapahinga lang daw ito dahil galit sa Lakers management sa hindi pagbibigay ng contract extension. Tweaking, LeBron James has always been in the driver's seat when it comes to his contracts, sabi ni King. Ibig sabihin, baka ginagamit lang daw ni LeBron ang sitwasyon bilang pressure point para sa front office. Habang mainit ang mga opinyon ng mga dating players, si Austin Reeves naman ay nananatiling kalmado. Sa kabila ng mga batikos at papuri, nananatiling humble si Reeves. Nang tanungin siya tungkol sa mga komento, simple lang ang sagot niya. Ginagawa lang daw niya ang trabaho niya at imbes na purihin ang sarili, mas pinuri pa niya ang kanyang mga teammates. Para sa kanya, hindi daw dapat nakatuon ang pansin sa isang tao lang, kundi sa buong team effort ng Lakers. Ang ganitong mindset ang dahilan kung bakit paborito siya ng mga Lakers fans. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya nagpapadala sa hype. Sa halip, ipinapakita niya ito sa court, consistent shooting, smart decision making at hustling defense. Pero kahit ganon, hindi pa rin maiiwasan ang mga kritiko na nagsasabing hindi siya dapat ituring na second option at mas bagay daw siya sa role ng complementary player lang. Sa totoo lang, parehong may punto ang dalawang panig. Si Parsons nakikita ang potential ni Reeves bilang future star at reliable scorer. Pero sina Boogie at Lou ay tumutukoy sa realidad na hanggang nandyan si LeBron, mahirap pantayan ang leadership at production nito kahit bumababa na ang stats. Kung patuloy na mag-improve si Reeves, posibleng sa hinaharap ay siya nga ang naging face ng Lakers. Pero sa ngayon, kailangan pa niyang patunayan na kaya niyang maging consistent star sa buong season, hindi lang sa highlights. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!